Magandang araw. Tayo ngayon ay nasa ikalimang bahagi ng ating pag-aaral at ito ay may pamagat na ang kautusan ng Diyos sa matandang tipan. Mayroong tatlong uri ng kautusan na binabanggit sa Biblia. Mahalaga na malaman ang pagkakaiba ng likas ng mga kautusang ito sapagkat kung hindi ay maaring magkamali ang isang tao na gamitin ang banal na kasulatan sa isang paraan na magdudulot ng sarili niyang kapahamakan. Basahin ng 2 Pedro 3:15 hanggang 16. Unang tanong, ang tatlong uri ng kautusan ay: una, kautusang pambayan. Mayroon ng mga utos na namamahala sa maraming mga bagay na may kinalaman sa pangangasiwa sa Israel. May kinalaman ang mga iyon sa kalusugan, kalinisan, karamdaman, kasalanan, pamamaraan ng hukuman at iba pa. Ang mga ito ay hindi na umiiral ngayon bilang mga tungkuling pambayan, bagamat ang marami sa mga pangunahing simulain ay nagagamit pa rin. Ikalwa, kautosang seremonyal. Ang mga ito ang kautusan noon sa santuaryo na namamahala sa mga serbisyong pangrelihiyon ng Israel at nakaturo sa Mesiyas. At ikatlo, kautosang moral. Ito ang 10 utos na nakatala sa Exodo 20, talatang 1 hanggang 17. Ang kautosang ito ay pinahayag doon sa bundok ng Sinai na isinulat ng Diyos sa 2 tapyas na bato at iningatan ng Israel bilang pangkalahatang utos para sa tao. Ikalawang tanong, ang 10 utos ba ng Diyos, ang kautosang moral, ay umiiral na bago pa sa bundok ng Sinai? Kung gayon, paano natin matitiyak na gayon nga? Roma 5 verse 12. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang ating unang ama, si Adan, ay nakakilala ng kautusan ng Diyos. Kung hindi masasabi tungkol sa kanya na siya ay nagkasala. Sinasabi ni Pablo, gayon may hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Roma 7 verse 7. Ang 10 utos sa kanilang pag-iral bago ang bundok ng Sinai. Ang unang utos ay may kinalaman sa ibang Diyos-Diyosan. Basahin ng Genesis 35 verse 2 hanggang 4 at Josue 24 verse 2. Ang ikalawang utos ay nagbabawal na sumamba sa larawan. Basahin ng Genesis 31 verse 19 hanggang 34 at Genesis 35 1 hanggang 4. Ang ikatlong utos ay nagbabawal sa paglapastangan sa Diyos. Basahin ng Exodus 5 verse 2, Job 21 verse 4, 21 verse 7, 14 at 15. Ang ikaapat na utos ay may kinalaman sa sabat ng Diyos. Basahin ng Genesis 2, 1 hanggang 3 at Exodus 16, 22 hanggang 29. Ang ikalimang utos ay may kinalaman sa paggalang sa mga magulang. Basahin ng Genesis 37, 28 hanggang 35 at Genesis 50, 15 hanggang 17. Ang ikaanim na utos ay tungkol sa pagpatay. Basahin ng Genesis 4 verse 8 at unang Juan 3, 13 at 15. Ang ikapitong utos ay nagsasabi tungkol sa katapatan sa pag-aasawa. Basahin ng Genesis 34 verse 1, 2, 31 at Genesis 39, 7 hanggang 9. Ang ikawalong utos ay nagbabawal sa pagnanakaw. Basahin ng Genesis 27, 35 hanggang 36 at Genesis 44 verse 4 hanggang 8. Ang ikasyam na utos ay may kinalaman sa pagdaraya at kasinungalingan. Basahin ng Genesis 27, 17 hanggang 24. Ang ikasampung utos ay may kinalaman sa kasakiman. Pinag-imbutan ni Eva ang bagay na sa Diyos bago niya iyon kinuha. Basahin ng Genesis 3 verse 6. Samantalang totoo na ang 10 utos ay hindi sinalitan ng letra por letra, maliwanag mula sa mga ulat na ito na alam ng mga taong tungkol sa mga iyon. Ang iba ay namumuhay ayon sa mga ito, ang iba naman ay pinipili ang sumalansang sa mga ito. Ang simulain ng kautusan ng Diyos ay tiyak na alam na bago ang bundok ng Sinai. Bakit kinakailangang ang kanyang kautusan ay doon ipahayag sa bundok ng Sinai?
sapagkat ang mga tao ay nakisalamuha sa hentil at sa pagsamba sa Diyos-Diyosan sa loob ng maraming daan taon ng pagkaalipin sa Ehipto, ay nawala na sa kanilang alaala ang Diyos at ang kanyang kautusan. Ito ang dahilan kung kaya dinala niya sila palabas sa Ehipto. Basahin ang awit 105:37 hanggang 45. Sa ika-6 na bahagi ng ating pag-aaral, tatalakayin naman natin ng may pamagat na ang kautusan ng Diyos sa Bagong Tipan.